Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Francisco Homes, Giho, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa makapanay po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Francisco Homes, Giho, City of San Jose del Monte, Bulacan. Si ginagalang po ng barangay, Kapitan Celso Boy Apatan. Kap, kumusta na po kayo? Mabuti naman. Alright, okay. Akap, may tanong ko lang po, for the second term, kumusta na po ba sa ngayon ang barangay natin? Sa ngayon, medyo maayos na pero kailangan pa rin gawin dahil gusto natin gumanda ang kapaligiran ng ating barangay. Siyempre yung ating nasasakupan. Alright. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba regarding sa ating katahimikan for the peace and order sa ating barangay sa ngayon? Sa ngayon, hindi kagaya dati na talagang magulo dyan sa taas. Pero sa ngayon, okay na at hindi na kagaya noon. At mayroon namang mga pulis din na umiikot dito sa atin. At siyempre, yung aking mga barangay tanod ay gabi-gabi yan ay nag-iikot. Alternate na duty sa pag-iikot ng ating barangay Yes, para yes. matili po ang katahimikan Tama, pa. tama. Pero Kap, ano pong mga minimal cases na tinatawag natin dito? Mga kaso sa ating barangay? Ang kadalasan yung kaso dito yung mga nangungutang dahil nga hindi nga nagbabayad. Opo. Ayun naman at yung nakawan hindi mawala yan pero karamihan naman nahuhuli po natin yan. Alright. So, ibig sabihin, masasabi natin na peaceful po ang barangay. Yes, tama yan, tama yan. Okay. So, dito naman po tayo, Kap, sa kalinisan. Hindi nga po sa aming pag-iikot ay sadyang na maliwalas ang ating barangay at malinis po. Ano po bang naging sikreto ni Kap sa pagpatupad ng kalinisan sa barangay? Siyempre araw-araw ay meron tayong nangungulikta ng basura. Opo. At siyempre mahigpit ang DILG ngayon. At kami every Saturday ay nag-clean up operation. Yung Manila Bay na yan. Kaya pagka pumunta kayo doon sa aming mga kanal-kanal ay malinis. At iniwasan din namin pagdating kagaya ngayon, pagka dumating yung mga bagyo na yan, at wala kang makitang mga kahoy na nakabalandra, yung mga basura, wala. Malinis talaga. Alright, okay. Yun nga po, Kap, napakalinis. Pero po mga batas na pinapatupad nyo rin dyan, lalo na po sa ating mga kabarangay na hindi sumusunod sa inyong mga palakaran regarding sa kalinisan. Tinitikitan po namin yan. Okay. Kaya hindi maiwasan na nagagalit sa amin. Kaya lang, hindi naman pwedeng pabayaan natin yan. So, yun. Marami na tayong natikitan dyan sa mga kabarangay natin. At ako naman, sabi ko nga sa kanila, habang ako yung nandito, ay ayusin natin, paglingkuran natin yung ating mga kabarangay. Okay. Pero ibig sabihin, regarding sa mga aso, ano naman po ang inyong panawagan dyan? Sinabihan ko na yung mga bawat presidente at kahapon nga nandyan yung mga COA president na kamiting ko nung umaga. Sabi ko nga sa kanila na dapat itali yung aso dahil kami ngayon meron na kaming yung aming mga tanod ay kasama na doon, marunong dog catching, tapos na sila sa pag-aaral, kaya nga marami na tayong nahuhuling aso ngayon. Alright, okay. So dito naman po tayo, Kap, tanong ko lang po, sa unang term, second term, kasalukuyan ngayon, ano na po ba ang ating tinatawag na managing accomplishment o the big accomplishment dito sa Barangay Francisco Homes, Giho? Hindi ko naman masabing malaki yung accomplishment dahil ang gusto ko lang kasi ang Barangay Giho ay gumanda at maayos, lalong-lalo na sa kalinisan. At siyempre, dati kasi ganito yung anyo ng barangay, dati sa labas ay basurahan yan nandyan. Ngayon, wala na, parang park na yan pag nakita mo. Yes, opo. At ang laki na po ng pagbabago kasi, Kap, ng barangay ninyo. Dahil nga sa pagkakaisa, nagtutulungan kami, aking mga kagawad, mga SK, tumutulong naman din. Kaya ganyan. At ako talaga, napaka-stricto ko tungkol dyan sa kalinisan na yan. At maaga pa lang nandito na ako, alas 6. Pagka nakita ko na madumi yan, talagang pinapalinisan ko yan. Wow, alright, okay. Pero Kap, may tanong ko lang po, regarding naman po sa nabanggit nyo kanina, nga po sa ating mga accomplishment, so ano-ano po ito? Madami, kung tutuusin madami. Tulad ng ano po? Ano naman kasi, dati yung mga iba dyan naglalakad na mga nakahupad,
nawawala na ngayon yan Mm-mm. dahil pinagbawal pa na yung mga nakahubad dyan. Opo, opo. So, kaya lang, hindi maiwasan. Yung mga nag-inom na dati sa kalsada, wala na rin yan. Mm-mm. At siyempre, yung mga motor na malalakas na tambotso, Mm-mm. bihira mo nang marinig yan dito. Yung meron man, pero nanggaling sa ibang barangay. Dahil daanan talaga ito eh. Mm-mm. Yung harap ng barangay, daanan ng mga galing poblasyon, Mm-mm. galing kay Pian, Okay. papuntang sa Pampalay. So daanan minsan paangat kasi yan, Mm-mm. kaya medyo malakas yung tambotso. Pero pag nandiyan kami, hinuhuli po namin yan. Pinipitpit po namin yung tambotso. Okay. Pero regarding sa ating mga infra, nga po sa ating mga proyekto dito, ano pong mga naging accomplishment bukod dito sa pagbabago ng ating magandang barangay hall? Sa Empra, marami na tayong napasimento diyan. Okay po. Dati lubak-lubak na kalsada, lalo na sa PCM. Mm-mm. Ngayon, simentado na po. At taon-taon naman, meron akong pinapagawang. Yung pera ng barangay po yun. At meron naman yung nanggaling kina Ate Kong, yung espalto. Mm-mm. Kaya malaking pinagbago. Alright, okay. Nga po, ang laki na po ng pagbabago ng Barangay Francisco Homes Giho. Pero kung para sa inyo, Kap, ano po ang karagdagan pa ninyong pinapangarap sa pag-unlad pa nito? Gusto ko kasi mas lalong aasinso yung aming Opo, barangay. opo. Kaya nga kinausap ko yung mga bawat presidente na kausapin yung kanilang nasasakupan na magbayad ng amilyar. Mm-mm. Dahil marami kasi ritong hindi nagbabayad ng amilyar. Kaya ako mismo, nakausap ko yung mga tao para magbayad. Para lumaki naman yung era namin. Para may panggastos tayo. Mapagawa natin yung mga kung ano-ano yung dapat gawin Opo, dyan. opo. So, yung iba dyan, yung walang ilaw na kalsada, napalagyan po natin. Yung street lights. Street light na yan. At sabi ko nga, magastos yung street light, ano? Kaya sabi ko sa aking mga kagawad Mm-mm. na mag-ano tayo ng solar na Opo. yung malakas, hindi Opo. yung mali, yung mahina. Mm-mm. Kaya nag-umpisa na po kami ng naglagay ng Wow. solar ngayon. Okay. Kasi kung mas maliwanag, so mas iwas sa mga masamang elemento. Alright, okay. Pero Kap, kung nanonood po ngayon ng ating mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Ang panawagan ko sa aking mga kabarangay ay sumunod po tayo kung ano may yung gusto ng ating pamahalaan, Mm-mm. nila Mayor at Ate Kong Rida. Opo. Lalong-lalo na yun sa mga basura, sa segregation. Mm. Dapat ituloy-tuloy po natin yan dahil napakahirap. Dahil sa ngayon kasi, lalo ngayon, itong susunod na buwan, yung mga bago-bago na yan. So, iwasan natin magtapon ng basura. At tapat mo, linis mo. Wow, Dapat alright. yan. Pati yung aso, tali mo. Ganun. So, siguro, itong kwan, dahil magbabudget na naman kami, Mm-mm. babudgetan ko po yung magkaroon po kami ng sasakyan panghakot ng basura. Wow, so garbage truck. Ah, Alright. Kung nanonood po rin po ngayon Kap, ang inyong kasamahan ng mga naglilingkod sa barangay at lalo po sa inyong mga kagawad at sa inyong masisipag ng mga barangay worker, ano po ang inyong mensahe para sa kanila? sa mga kasamahan ko na naglilingkod at habang tayo po yung nandito, Mm-mm. pakita natin sa ating mga kabarangay na suklian po natin yung binutong dasal. Binoto tayo eh. Opo, opo. Dapat huwag Tama. nating sayangin yung boto nila. Mm. At papakita natin, magtrabaho tayo ng maayos at dapat malinis. Hindi yung hindi ko naman masabi yung corruption, Opo, pero wala yan dito sa Giho. Basta maglingkod ng tapat. Alright, okay. Salamat sa iyo, Ma'am Merly, salamat at dumating ka rito na meron palang ganito. Hindi ko akalain na i-interviewin mo ako at ang ano ko lang, sana marinig ng aking mga kabarangay Opo. na tulungan nyo yung barangay dahil hindi namin kaya to Mm-mm. kung hindi kayo sasama. Tama. Kaya sabi ko nga sa kanila, sa bawat presidente, na tayo'y magtutulungan. Magkaisa para mas lalong uunlad yung ating barangay. At siyempre, kami naman ay kung ano man yung mandato, kung ano man yung utos ng mag-asawa, nandiyan po kami. Dahil ako, arangkada
number 1 po. Wow, all right, okay. So yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Francisco Homes, Giho City, San Sidil Monte, Bulacan, na ang handog ni Kapitan para sa kanyang mga kabarangay tunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagsiservisyo, pagmamahal at tunay na naglilingkod, respeto sa bawat kapwa-tao at sa naglilingkod. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap Boy, hanggat gusto mo. Salamat.